Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita. Biblia. Today is 09 June 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 9. Pakisubayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 9 verse 1. Sana'y naging balon ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong mata ko upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayang namatay. Verse 2, sana'y may mapagtaguan ako doon sa disyerto kung saan malayo ako sa aking mga kababayan, sila'y mapakiapid at pawang mga taksil. Verse 3, sila'y laging handang magsabi ng kasinungalingan, kasamaan ang namamayani sa halip na katotohanan. Ganito ang sabi ni Yahweh, sunod-sunod na kasamaan ang ginagawa ng aking bayan at ako'y hindi nila nakikilala. Jeremiah chapter 9 verse 4, mag-ingat kayo kahit sa inyong mga kaibigan, kahit kapatid ay huwag pagkatiwalaan, sapagkat mandaraya lahat ng kapatid katulad ni Jacob, at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. Bakit sinabihang mandaraya si Jacob? Katulad ni Jacob daw eh. Ulitin ko guys ha. Verse 4, mag-ingat kayo kahit sa inyong mga kaibigan, kahit kapatid ay huwag pagkatiwalaan, sapagkat mandaraya lahat ng kapatid, katulad ni Jacob, at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. Hala. Verse 5, ang lahat ay nandaraya sa kanyang kapwa, walang nagsasabi ng katotohanan, dila nila'y sanay sa pagsisinungaling, sila'y patuloy sa pagkakasala at hindi naiisip ang magsisi. Verse 6, ang kanilang kasalanan ay patong-patong na hindi tumigil sa pandaraya sa iba, kahit na si Yahweh hindi kinikilala. Verse 7, kaya sinabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, pahihirapan ko ang bansang ito upang sila'y subukin sapagkat ano pa ang aking magagawa sa bayan kong naging masama. Verse 8, parang makamandag na pana ang kanilang mga dila, lahat ng sinasabi ay pawang pandaraya, magandang mangusap sa kanilang kapwa, ngunit ang totoo balak nila ay masama. Verse 9, hindi ba nararapat na parusahan ko sila? Hindi ba dapat lang na maghiganti ako sa kanila? Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Verse 10, ang sabi ni Jeremiah, ang mga bundok ay aking tatangisan at iiyakan ko ang mga pastulan, sapagkat natuyo na ang mga damo at wala nang nagdara ang tao. Hindi na naririnig ang unga ng mga baka, pati mga ibon at hayop sa gubat ay nag-alisa na. Verse 11, ang sabi ni Yahweh, ang Jerusalem ay wawasakin ko, kanyang mga pader pag-uuguhuin ko, at wala nang maninirahan doon kundi mga asong gubat, maging disyerto, mga lungsod ng Juda, wala nang taong doon ay titira. Verse 12, at nagtanong si Jeremiah, Yahweh, bakit po nasalanta ang lupain at natuyo? Yahweh, yung verse 12 guys. Jeremiah chapter 9 verse 12, at nagtanong si Jeremiah, Yahweh, bakit po nasalanta ang lupain at natuyo tulad sa isang disyerto, kaya wala nang may gustong dumaan? Sinong matalino ang makakaunawa nito? Kanino ninyo ipinaliwanag ang nangyaring ito upang masabi naman niya sa iba? Verse 13, sumagot si Yahweh, nangyari ito sapagkat tinalikuran ng aking bayan ang kautosang ibinigay ko sa kanila at hindi sila sumusunod sa akin. Verse 14, sa halip nagmatigas sila at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal gaya ng itinuro ng kanilang mga magulang. Verse 15, kaya akong si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ganito ang gagawin ko. Mapapait na halaman ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may lason ang ipapainom ko sa kanila. Verse 16, pangangalatin ko sila sa iba't ibang bansa, mga bansang ni hindi man labang nabalitaan ng kanilang mga magulang, at magpapadala ako ng mga hukbong sa salakay sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. Napapasaklolo ang mga taga Jerusalem.
Jeremiah chapter 9 verse 17, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, isipin ninyo ang mga nangyayari, tawagin ninyo ang mga taga-iyak, ang mga babaeng sanay managhoy. Verse 18, may mga tiga-iyak pala guys nung araw. Verse 18, sabi naman ng mga tao, pagmadaliin sila upang managhoy para sa atin hanggang sa bumalong ang ating mga luha at mamugto sa pag-iyak ang ating mga mata. Verse 19, dinggin mo ang panaghoy sa Zion, nasalanta na tayo. Napakalaking kahiyan nito, lisanin na natin ang ating lupain sapagkat wasak na mga tahanan natin. Verse 20, sinabi naman ni Jeremiah, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at unawain ang kanyang sinasabi. Turuan ninyong managhoy ang inyong mga anak na babae, gayon din ang kanilang mga kaibigan. Verse 21, nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at magagarang palasyo. Pinuksan niya ang mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Alam niyo guys kung kailan malapit sa kakuhian hindi nakikita. Kailangan ko talaga i-ganyan. Kahit may salamin na kailangan na naman yata palitan yung salamin. Okay, verse 21. Nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at sa ulitin ko lang yung verse 20 guys. Sinabi na Jeremiah chapter 9 verse 20, sinabi naman ni Jeremiah, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at unawain ang kanyang sinasabi. Turuan ninyong managhoy ang inyong mga anak na babae, gayon din ang kanilang mga kaibigan. Verse 21, nakapasok na ang kamatayan sa ating mga tahanan at sa magagarang palasyo. Pinuksa niya ang mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Verse 22, nagkalat kahit saan ang mga bangkay, tila bunto ng dumi sa kabukiran, parang uhay na ginapas ng mga mag-aani, ng mga mang-aani, at saka iniwang walang nag-iipon. Ito ang pinapasabi sa akin ni Yahweh. Verse 23, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may nais magmalaki ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Nawa, Father God, huwag naman nawa ganyan nga yung pag-ibig mo is, alam niyo na, hindi siya magbabago sa atin. Huwag na siya magparusa, guys. Kasi ang lupit magparusa Katulad yan, binibigay sila sa kaaway, tapos, puro talaga death penalty, konting pagkakasala. Naalala niyo yung una nating binasa doon? Magmura lang sa magulang, death penalty na kaagad. Kamatayan ang katumbas. Dapat kaagad patayin daw. Pag minura yung magulang, basta marami pa yung mga simpleng bagay, death penalty kaagad. Okay. Nawa, lang siya, ganito lang siya, katulad ng sinasabi niya na ang pag-ibig niya ay hindi magbabago. Yung sa verse 24 ng Jeremiah chapter 9, guys. Okay, dito na tayo sa last verse, Jeremiah chapter 9. Ay, hindi pala last verse dito. Hanggang 26 pala ito. Jeremiah chapter 9 verse 25. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso'y hindi naman nababago. Verse 26, mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab, at lahat ng naninirahan sa disyerto, at ang mga nagpuputol ng kanilang buhok. Sila at lahat ng mga taga-Israel ay hindi pa nagkakaroon ng panloob na pagbabago, bagaman sila ay tinuli ayon sa laman. Ay,
ang bigat ng ano rito sa Bible talaga, guys. Kung sa bagay history na nila to ng Israel, nangyari na sa kanila to. Okay, bye everyone. God bless.